Isang pirasong papel. Isang pirasong papel lang pala ang halaga ng pagiging ama mo. Bento Fontura. Habang ang anak ko ay niyayakap ang iyong mga lumang sapatos dahil sa sabik, ikaw naman ay binibilang ang bawat sentimong ibinayad mo sa aming pagpapanggap. Akala ko, binigyan mo kami ng tahanan. Iyon pala, itinapon mo kami sa loob ng isang ginintuang hawla. Pero tandaan mo ito, maaari mong mabili ang aking serbisyo, pero hinding-hindi ang pagkatao ko. Paalam, sa amang kailanman ay hindi natutong magmahal. Makakaya ba ni Noemi na protektahan ang puso ng kanyang anak? O tuluyan silang lalamunin ng laso ng mga Fontura? Huwag kang umasta na parang pamilya tayo, Noemi. Empleyado lang kita. Binayaran ko ang bawat segundo ng iyong oras, pati na ang boses ng anak mo. Huwag na huwag mong kakalimutan ang lugar mo sa bahay na ito. Ang bawat salitang binitiwan ni Bento Fontura ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa kakarampot na dangal na pinanghahawakan ni Noemi. Habang naririnig ang malamig at walang emosyong tinig ng kanyang amo, nanatiling nakaluhod si Noemi sa malamig na sahig na gawa sa mamahaling marmol. Ang kanyang mga kamay, na magaspang dahil sa araw-araw na pagkayod, ay mahigpit na nakahawak sa basang-basahan. Kanina pa siya nagpupunas ng putik sa sahig, mga bakas ng sapatos ni Bento na nagmula sa labas. Ngunit tila mas madumi pa ang pakiramdam niya dahil sa mga salitang ibinato sa kanya. Sariwa pa sa kanyang gunita kung paanong ilang minuto lang ang nakalilipas ay naghanda siya ng mainit na tsaa para sa lalaki. Iniisip na marahil ay pagod ito mula sa opisina. Ngunit ang malasakit na yon ay tinapatan ng isang sampal ng katotohanan. Sa ilalim ng liwanag ng naglalakihang chandelier, ang anino ni Bento ay tila isang higanting lumalamon sa pagkatao ni Noemi. Nararamdaman niya ang pamimigat ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng puso ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang mga sentido, ngunit pinilit niyang huwag hayaang kumawala ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Ito ang kontrata. Patuloy ni Bento habang marahas na inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang naroon. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay naging mitya ng panibagong kaba sa dibdib ni Noemi. Basahin mo, pirmahan mo. Simula bukas, sa harap ng aking ina at ng lahat ng mga bisita, ikaw ang magiging asawa ko at si Liliana. Siya ang magiging tagapagmana ng mga Fontora. Pero tandaan mo, Noemi, kapag wala na ang mga mata nila sa atin, mananatili kang tagapagsilbi. Isang kasangkapan para makuha ko ang mana ko. Maliwanag ba? Dahan-dahang itinaas ni Noemi ang kanyang paningin. Nakita niya ang makisig na mukha ni Bento, ang mga matang kasing lamig ng yelo na kailanman ay hindi kinakitaan ng kahit katiting na init ng pagmamahal. Ang lalaking ito, na tinitingala ng lahat bilang isang matagumpay na CEO, ay ang siya ring lalaking gagamit sa kanyang kahirapan upang makuha ang pansariling interes. Gustong sumigaw ni Noemi. Gustong ibato pabalik ang kontrata at lumabas sa mansyon na yon. Ngunit tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang mukha ng kanyang anak na si Liliana, ang mga matang puno ng pangarap na magkaroon ng isang amang kikilala sa kanya. Naalala niya ang mga resibo sa ospital na hindi pa nababayaran para sa kanyang may sakit na ina sa probinsya. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay simbolo ng kanyang pagsuko sa tadhana. Marahang binitawan ni Noemi ang basahan at iniabot ang kanyang kamay sa folder. Ang papel ay tila kasing bigat ng 1 toneladang bakal. Sa bawat titik na nakasulat doon, nakikita niya ang pagbebenta sa kanyang kalayaan. Ngunit bago pa man daitin ng panulat ang papel, isang marahang yabag ang narinig sa may pintuan ng malawak na silid. Ang marahang paggalaw ng pinto ay naglikha ng isang maliit na puwang na nagpapakita sa isang munting anino. Doon, nakatayo ang 8 taong gulang na si Liliana. Ang batang babae ay nakasuot pa ng kanyang kupas na pantulog,
Yakap-yakap ang isang munting pumpon ng mga bulaklak na pinitas niya sa hardin kaninang hapon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin kay Bento. Papa, ang mahinang tawag ni Liliana, isang salitang tila isang mabisang lason na bumaon sa puso ni Noemi. Papa, para sa inyo po ito. Sabi ni Mama, darating daw po kayo para maging tunay na pamilya na tayo. Naramdaman ni Noemi ang paghinto ng mundo. Ang ngiti sa labi ng kanyang anak ay ang pinakamasakit na tanawing nakita niya sa buong buhay niya. Hindi alam ng bata na ang amang tinatawag niya ay ang lalaking katatapos lang bumili sa kanilang pagkatao. Tumingin si Noemi kay Bento, nagbabakasaling makakita ng kahit kaunting habag, ngunit ang nakita niya lamang ay ang pag-igting ng panga ng lalaki at ang muling pagbabalik ng kanyang malamig na maskara. Kinuha ni Noemi ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw ng pagtanggi, ngunit ang tinta ay tuluyan nang humalik sa papel. Isang pirma. Isang pirma na magbabago sa lahat. Isang pirma na magiging simula ng isang magandang kasinungalingan. Tumingin siya muli kay Liliana na ngayon ay papalapit na kay Bento. Dala ang kanyang munting alay ng pagmamahal. Napakuyom ang mga palad ni Noemi habang pilit na nilulunok ang pait ng kanyang desisyon. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang huwad na kaligayahang ito? Hanggang kailan niya kayang protektahan ang puso ng kanyang anak mula sa katotohanang sila ay mga tau-tauhan lamang sa isang laro ng kapangyarihan? Nang muling lumingon si Bento sa kanya, ang mga salita nito ay tila isang sumpa na habambuhay na uukit sa kanyang isipan. Good. Ngayong pirmahan na. Maghanda ka na. Bukas, ipakikilala ko na kayo kay Doña Aurora. At huwag kang magkakamaling umiyak dahil ang mga Fontora ay hindi tumatanggap ng mahihina. Naiwang mag-isa si Noemi sa gitna ng silid habang pinapanood ang kanyang anak na masayang kumakapit sa binti ng lalaking kailanman ay hindi sila ituturing na pamilya. Ang katahimikan sa mansyon ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Kaya mo bang pangatawanan ang pagiging isang asawa sa lalaking itinuturing kang basura, Noemi? O ang kontratang ito ang magiging mitya ng inyong tuluyang pagkawasak? Ang bawat hakbang ni Noemi sa malawak na hagdan ng gawa sa ivory ay tila paglalakad sa ibabaw ng maliliit na bubog. Ang mansyon ng mga Fontora ay hindi lamang isang bahay. Ito ay isang higanteng hawla na yari sa ginto at marmol, kung saan ang bawat sulok ay tila may mga matang nakamasid at humuhusga sa kanyang bawat galaw. Ang hangin sa loob ay amoy mamahaling pabango at lumang libro, ngunit para kay Noemi, ito ay amoy ng panganib. Maaga pa lamang ay binihisan na niya si Liliana ng isang kulay rosas na bestidang binili ni Bento. Ang bata ay masayang naglalaro sa malambot na alpombra. Tila walang kamalay-malay na ang bawat karangyaan. Sa paligid nila ay may katumbas na presyo. Napatingin si Noemi sa salamin at halos hindi niya makilala ang sarili. Ang dating babaeng laging nakapusod ang buhok at nakauniporme ng katulong ay suot na ngayon ang isang elegante ngunit simpleng asul na damit. Ngunit sa likod ng mamahaling tela, nararamdaman pa rin niya ang gaspang ng kanyang mga kamay na sanay sa pagbabanat ng buto. Ayusin mo ang tindig mo, Noemi. Hindi ka nakatulong dito. Ang malamig na boses ni Bento ay nanggaling sa likuran niya. Nakasuot ito ng isang pasadyang suit na nagpatingkad sa kanyang pagiging makapangyarihan. Lumingon si Noemi at nakita ang pag-igting ng panga ni Bento habang sinusubukang iayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Sa kabila ng kanyang pagiging perpeksyonista, tila nanginginig ang mga daliri ng lalaki. Isang hindi maipaliwanag na udyok ang nagtulak kay Noemi na lumapit. Nang hindi nagsasalita, iniabot niya ang kanyang mga kamay at dahan-dahang hinawakan ang kurbata ni Bento. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-inog ng mundo. Ang distansya sa pagitan nila
ay naging kasing nipis ng isang hibla ng buhok. Naamoy ni Noemi ang bango ng sandalwood mula kay Bento habang nararamdaman naman ng lalaki ang init ng hininga ni Noemi sa kanyang dibdib. Ang magaspang na daliri ni Noemi ay marahang dumampi sa makinis na balat ng leeg ni Bento habang itinutuwid ang kwelyo nito. Nagtama ang kanilang mga paningin sa salamin, isang sandaling puno ng kuryente at hindi maipaliwanag na emosyon. Hindi ito bahagi ng kontrata. Ang mabilis na tibok ng puso ni Bento na naramdaman ni Noemi sa ilalim ng kanyang mga palad ay hindi rin kasama sa usapan. Kailangan nating maging kapani-paniwala. Ang mahinang bulong ni Noemi na tila kinukumbinsi rin ang kanyang sarili. Marahang iniatras ni Bento ang kanyang tingin, ngunit hindi bago mapansin ni Noemi ang isang kislap ng pasasalamat sa mga mata nito. Ang katahimikan ay nabasag nang marinig ang tunog ng pagpihit ng malaking pinto sa ibaba na sinundan ng marahang yabag ng mga sapatos na may takong. Ang bawat tunog ay tila isang babala. Dumating na ang reyna ng mansion, si Doña Aurora Fontura. Nang bumaba sila sa sala, naroon na ang matanda, nakaupo sa isang mataas na upuang parang trono. Ang kanyang mga mata, na kasing talas ng agila, ay agad na lumipad sa direksyon ni Noemi. Walang ngiti sa kanyang labi, tanging ang mapanghusgang titig na tila hinahalungkat ang bawat lihim sa nakaraan ng babaeng nasa harap niya. So, ito na pala ang sinasabi mong asawa, Bento? Ang tinig ni Doña Aurora ay parang laso na dahan-dahang kumakalat sa silid. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Noemi. Iniikutan ito na parang isang hayop na sinusuri ang kanyang biktima. Mukhang maayos naman ang pagkakaayos sa kanya. Pero kahit balutin mo ng ginto ang isang bato, mananatili itong bato. Ang amoy ng sabon at pawis ay hindi basta-basta nawawala ng mamahaling pabango. Naramdaman ni Noemi ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang sumagot? Gusto niyang sabihin na ang mga kamay niyang ito ang nagpapakain sa kanyang anak ng marangal. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Tumingin siya kay Bento, nagbabakasaling ipagtatanggol siya nito, ngunit nanatiling tuwid at tahimik ang lalaki. At ang batang ito? Tanong ni Aurora habang nakatingin kay Liliana. Ang bata, na likas na magalang, ay lumapit at nagtangkang abutin ang kamay ng matanda para magmano. Ngunit mabilis na binawi ni Aurora ang kanyang kamay na tila ba ayaw nitong madampyan ng kung anong dumi. Huwag kang lalapit sa akin, bata. Hindi ko pa napatutunayan kung kaninong dugo ang nananalaytay sa mga ugat mo. Napaatras si Liliana. Ang kanyang maliit na mukha ay napuno ng pagkalito at lungkot. Doon ay hindi na nakatiis si Noemi. Inakbayan niya ang kanyang anak at hinila ito palapit sa kanyang tabi. Doña Aurora, maaari niyo po akong insultuhin pero huwag po ang anak ko. Siya ay walang malay sa anumang gusot na mayroon tayo. Isang nakatutulig na katahimikan ang bumalot sa sala. Nagulat si Bento sa lakas ng loob ni Noemi, habang ang mga mata naman ni Aurora ay nag-apoy sa galit. May dila ka pala. Tignan natin kung hanggang kailan mo mapapanindigan ang katapangan mo sa bahay na ito. Pagkatapos ng tensyong yon, dinala ni Bento si Noemi sa itaas upang ipakita ang kanilang silid. Habang naglalakad sa mahabang hallway na puno ng mga antigong painting, napansin ni Noemi ang isang pinto sa pinakadulo. Ito ay gawa sa madilim na kahoy na narra, may mabibigat na kandado, at tila hindi nabubuksan ng mahabang panahon. Ang hangin sa tapat ng pintong yon ay tila mas malamig kaysa sa ibang bahagi ng mansion. Anong silid yun, Bento? Tanong ni Noemi. Huminto si Bento. Ang kanyang buong katawan ay tumigas. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng isang anino ng pait at takot na hindi pa nakikita ni Noemi noon. Huwag na huwag kang lalapit sa pintong yan, Noemi. At huwag mo ring hahayaan si Liliana na maglaro malapit dito. Iyan ang silid na naglalaman ng mga bagay
na mas mabuting manatiling nakabaon sa limot. Kapag pumasok ka dyan, wala nang balikan. Naiwang nakatitig si Noemi sa madilim na pinto habang paalis si Bento. Ano ang itinatago ng pamilyang Fontura sa likod ng mga kandadong yon? At kakayanin ba niyang protektahan si Liliana sa isang mansyon na puno ng mga leon at mga lihim na tila buhay at naghihintay lamang ng pagkakataong Manila? Ang gabi ng piging ay dumating na tila isang dambuhalang alon na handang lumunod kay Noemi. Sa loob ng malawak na silid tulugan, ang liwanag mula sa mga lampara ay nagbibigay ng madilim na kislap sa mga mamahaling hiyas na nakalatag sa ibabaw ng lamesa. Isang kwintas na gawa sa mga diamante at sapiro ang tila nanlilibak sa kanyang pagkatao. Para kay Noemi, ang bawat kislap nito ay hindi simbolo ng karangyaan, kundi isang mabigat na tanikala na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang impostora sa sarili niyang buhay. Dahan-dahang lumapit si Bento sa kanya. Suot nito ang isang itim na toksido na nagbibigay dito ng anyo ng isang prinsipe, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing tigas ng bato. Kinuha ni Bento ang kwintas at pumwesto sa likuran ni Noemi. Naramdaman ni Noemi ang lamig ng metal nang dumampi ito sa kanyang balat na sinundan ng marahang paglak ng kawit nito sa likod ng kanyang leeg. Ang mga daliri ni Bento ay bahagyang dumantay sa kanyang balikat, isang hawak na panandali ang nagpatigil sa paghinga ni Noemi. "Tandaan mo, Noemi," bulong ni Bento. Ang kanyang tinig ay malapit sa tenga ng babae. "Ang kwintas na yan ay pag-aari ng mga Fontora sa loob ng 3 henerasyon. Huwag mo itong hayaang marumihan ng iyong kaba. Ngayong gabi, ikaw ang bituin. Ipakita mo sa kanila na karapat-dapat kang maging asawa ko." Asawa sa paningin nila, Bento, pero katulong sa paningin mo. Matapang na tugon ni Noemi habang nakatingin sa refleksyon ng lalaki sa salamin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Bento bago siya tuluyang lumayo. Pagbaba nila sa Grand Ballroom, ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang mahinang himig ng mga biolin ay bumalot sa kanila. Ang bawat sulyap ng mga bisita ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Noemi. Ngumiti siya. Isang ngiting pilit at walang buhay, isang maskara na kailangang isuot upang hindi mabigo ang kontrata. Nakakapit siya sa braso ni Bento at sa bawat paghigpit ng kanyang hawak, nararamdaman niya ang tigas ng kalamnan ng lalaki. Sa kalagitnaan ng piging, isang babae ang maringal na pumasok sa ballroom. Suot nito ang isang pulang damit na tila nag-aapoy sa ilalim ng liwanag. Siya si Marisa, ang dating kasintahan ni Bento. Ang bawat hakbang niya ay puno ng tiwala sa sarili. At ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa silid. Isang tunog na puno ng pangungutya. "Bento, darling!" Bulalas ni Marisa habang lumalapit sa kanila. Ang kanyang boses ay tila pulot na may kasamang lason. "I heard the news, but I didn't believe it until now. So, this is the woman who captured the heart of the most eligible bachelor in the city." Hinarap ni Marisa si Noemi. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat hibla ng damit nito. "Charming. Very provincial. Parang may kung anong kakaiba sa'yo, Hija. Hindi ko maipaliwanag, pero parang pamilyar ang paraan ng pagtayo mo. Parang nakita noon, marahil sa isang restaurant o baka sa gilid ng kalsada." "Marisa! Stop it!" Malamig na saway ni Bento. Ngunit hindi na tinag ang babae. Isang mapanirang tingin ang ibinigay niya kay Noemi bago siya bumaling kay Liliana na nooy tahimik na kumakain ng cake sa isang tabi. "At ikaw naman, little girl," sabi ni Marisa habang kinukurot ang pisngi ng bata sa paraang tila nananakit. "Napakaganda mo. Siguradong busy ang mami mo sa pag-aalaga sa'yo sa mansion. No? Sabihin mo nga sa akin, ano ba ang madalas na ginagawa ng mami mo sa bahay ni Bento kapag wala ang mga bisita?" Naramdaman ni Noemi ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Liliana. Ang bata, sa kanyang katapatan, ay laging ipinagmamalaki ang sipag ng kanyang ina.
Ang katahimikan sa paligid nila ay tila naging isang malaking bitag na naghihintay na sumara. Ang mami ko po, simula ni Liliana. Ang kanyang maliit na boses ay narinig ng mga taong malapit sa kanila. Ang mami ko po ay laging maagang gumigising para maglinis ng mabilis na hinawakan ni Noemi ang balikat ng anak. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa tela ng damit ng bata dahil sa takot. Ang bawat mata sa ballroom ay nakatitig na sa kanila. Ang pawis ay dahan-dahang gumulong sa likod ni Noemi. Sa isang saglit, ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng pagsisikap na magpanggap ay tila guguho dahil sa isang katotohanang nagmumula sa labi ng isang bata. Liliana, huwag mo nang ituloy yan. Ang pabulong na saway ni Noemi, ngunit huli na. Ang hinala ay nagsimula ng ukitin sa mga mukha ng mga bisita, lalo na sa mapaglarong ngiti ni Marisa na tila nakahanap na ng butas sa kanilang mga kasinungalingan. Magagawa ba ni Noemi na iligtas ang kanilang lihim bago pa tuluyang mabunyag ang lahat? O ang gabing ito ang magiging katapusan ng kanilang huwad na pangarap? Mabilis na kumilos si Bento. Bago pa man matapos ni Liliana ang kanyang sasabihin, inabot ng lalaki ang isang pirasong tsokolte at dahan-dahang isinubo ito sa bata. Isang kilos na tila isang mapagmahal na ama, ngunit puno ng babala sa likod ng kanyang mga mata. Gusto lang sabihin ng anak ko na maaga kaming nagigising-gising para maglinis ng aming mga isipan sa pamamagitan ng pagdarasal at pasasalamat. Ang malamig ngunit matatag na paliwanag ni Bento habang nakatingin ng diretso kay Marisa. Ang tensyon sa silid ay dahan-dahang humupa, pinalitan ng mga pilit na tawa mula sa mga bisita. Ngunit ang bawat segundo ng gabing iyon ay nag-iwan ng malalim na galos sa puso ni Noemi. Nang makabalik sila sa mansyon, ang katahimikan ay tila isang dambuhalang kumot na bumabalot sa bawat sulok ng malawak na pasilyo. Ang ningning ng mga chandelier ay hindi sapat upang pawiin ang lamig na nagmumula sa mga pader na gawa sa bato. Hating gabi na, nang mapansin ni Noemi na bukas pa ang ilaw sa balkonahe ng silid ni Bento. Isang kakaibang kaba ang nagtulak sa kanya na lumapit. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang Bento Fontura na malayo sa kinikilala ng mundo. Hindi ito ang makapangyarihang CEO. Ito ay isang lalaking nakasandal sa riles. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipaglaban sa isang hindi nakikitang kaaway. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa riles hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ang pawis ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang noo kahit na malamig ang simoy ng hangin. Nararamdaman ni Noemi ang bigat ng dibdib ni Bento mula sa kinalalagyan niya, ang mabilis at mababaw na paghinga na tila isang ibon na nakapiit sa loob ng isang bakal na hawla. Ang bawat hangin na pilit niyang nilulunok ay tila nagiging lason sa kanyang baga. Bento? Ang mahinang tawag ni Noemi. Hindi sumagot ang lalaki. Nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata. Tila pilit na itinataboy ang isang madilim na alaala. Doon sa dilim ng gabi, naaninag ni Noemi ang isang luma at kupas na litrato na nakalagay sa ibabaw ng mesa sa balkonahe. Isang larawan ng isang batang lalaki na nakatayo sa harap ng isang matikas ngunit malupit na lalaki. Iyon ang ama ni Bento, ang taong nagtanim ng takot sa kanyang puso bago pa man niya matutunan ang kahulugan ng pag-ibig. Dahan-dahang lumapit si Noemi. Hindi siya nag-isip. Hindi siya kumilos bilang isang empleyado. Sa sandaling iyon, siya ay isang ina, isang babaeng nakakaramdam sa sugat ng kapwa-tao. Inabot niya ang kamay ni Bento at marahang ipinatong ang kanyang palad sa nanginginig na mga daliri ng lalaki. Ang init ng balat ni Noemi ay tila isang mabisang gamot na dahan-dahang nagpatahimik sa bawat kalamnan ni Bento. Huminga ka ng malalim, Bento. Ang mahinang pakiusap ni Noemi. Nandito ako.
wala ka na sa dilim. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Bento. Dala ang lahat ng sakit at pagod ng maraming taon. Dahan-dahan siyang lumingon kay Noemi. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahinaan na tila bahiyang-hiya siyang makita ng ibang tao. Ngunit sa halip na pandidiri, tanging pag-unawa ang nakita niya sa mga mata ng babae. Nagsimulang humuni si Noemi, isang himig na pamilyar sa bawat Pilipino. Ang kanta ng isang ina para sa kanyang nahihimbing na anak. Sa ugoy ng duyan, ang marahang pag-awit ni Noemi. Ang kanyang tinig ay tila isang malambot na seda na bumabalot sa sugatang kaluluwa ni Bento. Ang bawat nota ay tila isang haplos na nagpapahinto sa bagyo sa loob ng kanyang isipan. Sa gitna ng kanta, naramdaman ni Noemi ang marahang pagpatong ng ulo ni Bento sa kanyang balikat. Isang saglit ng pagpaparaya. Isang sandali kung saan ang CEO at ang katulong ay naging 2 taong naghahanap ng kapayapaan sa isa't isa. Ang bawat pintig ng kanilang puso ay tila nagsasama sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang amoy ng buhok ni Noemi, na amoy sampagwita at pag-asa, ay tila naging tanging sandigan ni Bento. Noemi. Ang pabulong na tawag ni Bento. Ang kanyang tinig ay paos at puno ng pagsisisi. Bakit sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa'yo, nandito ka pa rin? Dahil ang sugat, Bento, ay hindi nagagamot ng galit. Sagot ni Noemi, habang marahang hinahaplos ang braso ng lalaki. Nagagamot ito ng pakikinig sa tibok ng puso ng isa't isa. Ngunit ang munting paraiso ng kapayapaan ay biglang yanig ng isang malamig at matalim na boses mula sa pintuan. Napakagandang eksena. Ang tinig ni Doña Aurora ay parang isang kidlat na tumapos sa katahimikan. Nakatayo ang matanda sa may pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nakahalokip-kip at ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Hindi ko alam na ang asawa mo pala ay isa ring mang-aawit sa gabi, Bento. O baka naman ginagamit niya ang kanyang boses para akitin ka at tuluyang makuha ang lahat ng sa atin. Mabilis na lumayo si Bento kay Noemi. Muling isinuot ang kanyang maskara ng kawalang bahala. Ngunit ang sakit sa kanyang mga mata ay nanatiling nakaukit sa alaala ni Noemi. Ang bawat salita ni Aurora ay tila isang lason na muling nagpatigas sa hangin sa pagitan nila. Mula ngayon, Noemi, ipinagbabawal ko ang anumang pag-awit o pag-uusap sa labas ng inyong tungkulin. Ang utos ni Aurora habang papalapit sa kanila. Ang kanta mo ay para sa mga mahihirap at sa mansyon na ito, tanging ang tunog ng kapangyarihan ang pinakikinggan. Maliwanag ba? Naiwang nakatayo si Noemi habang pinapanood ang pag-alis ni Bento kasunod ng kanyang ina. Ang kanta ay natapos, ngunit ang malalim na sugat sa pagitan ng kanilang mga mundo ay lalong bumuka. Magagawa pa kaya ni Noemi na awitan ng pusong bato ni Bento? O ang laso ni Doña Aurora ang tuluyang papatay sa anumang kislap ng damdaming nagsisimulang sumibol sa gitna ng dilim? Basura. Ang basurang galing sa labas ay hindi dapat dinadala sa loob ng bahay na ito, lalo na kung ang layunin ay lasunin ang isipan ng anak ko. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang malamig na hangin na nagpapatigil sa daloy ng dugo ni Noemi. Umagang-umaga pa lamang ay ramdam na ang bigat ng atmosfera sa loob ng malawak na silid-kainan. Si Noemi ay kasalukuyang nag-aayos ng baon ni Liliana para sa paaralan. Maingat na inilalagay ang bawat piraso ng prutas sa loob ng lalagyan. Sa tabi niya, masayang nakaupo ang bata. Hawak ang isang piraso ng papel kung saan nakaguhit ang 3 tao. Isang lalaking matangkad, isang babaeng may mahabang buhok, at isang batang may hawak na bulaklak. Sa itaas ng guhit, may nakasulat na mga salitang, "Mahal ko po kayo, Papa Bento." Dahan-dahang lumapit si Aurora sa bata. Ang bawat hakbang ng kanyang mga mamahaling sapatos ay naglalabas ng tunog na tila isang babala sa ibabaw ng makinis na sahig. Nang hindi nagsasalita,
Hinablot niya ang papel mula sa maliliit na kamay ni Liliana. Ang gulat sa mukha ng bata ay mabilis na napalitan ng takot nang makita ang galit sa mga mata ng kanyang lola. Lola, para po kay Papa Bento yan. Ang mahinang pakiusap ni Liliana, ang kanyang boses ay nanginginig na tila isang maliit na dahon sa gitna ng bagyo. Huwag mo akong tawaging lola. Wala akong apo na galing sa kung saang imburnal. Ang malupit na sagot ni Aurora. Sa isang marahas na pagkilos, sinimulan niyang punitin ang papel. Narinig ni Noemi ang bawat hibla ng papel na nagkakahiwa-hiwalay. Isang tunog na tila ang sarili niyang puso, ang unti-unting winawasak. Ang mga piraso ng pangarap ni Liliana ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Tila mga puting talulot ng bulaklak na natuyo at namatay bago pa man makasibol. Doña Aurora, tama na po. Hindi na napigilan ni Noemi ang sumigaw habang mabilis na nilalapitan ng kanyang anak na nagsimula ng humikbi. Niyakap niya ng mahigpit si Liliana, pilit na itinatago ang mukha nito sa kanyang dibdib upang hindi na makita ang kalupitan ng matanda. Bakit, Noemi? Nasasaktan ka ba dahil hindi mo nagawang gamitin ang anak mo para makuha ang loob ni Bento? Tumawa si Aurora, isang tawang puno ng pangungutya na umalingaw-ngaw hanggang sa kusina kung saan nakayuko ang mga katulong, takot na makialam. Tignan niyo itong babaeng ito. Turo ni Aurora kay Noemi habang nakatingin sa mga tauhan sa bahay. Ito ang perpektong halimbawa ng isang gold digger. Gagamit ng bata, gagamit ng luha, para lamang makapasok sa isang pamilyang hindi naman siya kabilang. Isang hamak na tagapagluto na nangarap maging donya. Sa bandihimong kanya mo ni Babini, naramdaman ni Noemi ang init ng hiya na gumugapang sa kanyang buong katawan. Ang bawat sulyap ng mga katulong ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang dangal. Gusto niyang sumagot, gusto niyang sabihin na ang kontratang yon ay ideya ni Bento, ngunit ang kanyang mga labi ay tila pinagdikit ng pandikit. Ang pag-aalala para sa kaligtasan ni Liliana ang mas nangingibabaw sa kanya. Wala si Bento rito para protektahan ka, Noemi. Patuloy ni Aurora habang lumalapit sa mukha ni Noemi. Ang amoy ng kanyang mamahaling lipstick ay tila lason na humahalo sa hangin. May mahalagang meeting siya sa probinsya at hindi siya babalik hanggang bukas. At dahil ako ang may-ari ng mansyon na ito, ako ang masusunod. Isang mabilis na senyas ang ibinigay ni Aurora sa dalawang security guard na nasa labas. Sa isang saglit, ang mga gamit ni Noemi at Liliana na nakalagay sa maliliit na bag ay itinapon sa harap nila. Ang tunog ng pagbagsak ng mga gamit sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang pananatili sa bahay na yon. Lumabas kayo. Ngayon din, ang malamig na utos ni Aurora. Pero Doña Aurora, malakas po ang ulan sa labas. Baka po magkasakit ang anak ko. Ang pagmamakaawa ni Noemi habang nakatingin sa bintana kung saan ang langit ay madilim at ang tubig ay bumubuhos ng may tindi na nagpapadilim sa paligid. Ang tunog ng bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ay tila isang malakas na tambol na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Noemi. Mas mabuti nang mabasa kayo sa ulan kaysa madumihan ang mansyon ko ng inyong presensya. Alis! Kinaladkad ng mga gwardiya si Noemi at ang umiiyak na si Liliana palabas. Ang mabigat na pinto ng mansyon ay sumara ng may lakas na nagpayanig sa mga pader. Isang tunog na tuluyang naghiwalay sa kanila mula sa mundo ng karangyaan. Nakatayo si Noemi sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Yakap ang kanyang anak na nanginginig sa lamig. Ang tubig ay mabilis na bumabasa sa kanilang mga damit. Tila pilit na hinuhugasan ang anumang bakas ng bango ng mansyon na nananatili sa kanila. Ang dilim ng langit ay tila sumasalamin sa kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Walang masakyan, walang masisilungan, at ang tanging dala nila ay ang basang bag ng mga gamit
at ang pait ng isang pangarap na nauwi sa abo. Habang hinahaplos ang basang buhok ni Liliana, tumingin si Noemi sa dambuhalang mansyon na tila isang halimaw sa gitna ng dilim. Ang bawat patak ng ulan na humahalo sa kanyang mga luha ay tila isang panata. Magagawa pa kaya silang balikan ni Bento sa gitna ng bagyong ito? O ang ulan na ito ang tuluyang tatapos sa kanilang ugnayan, saan sila pupunta sa gitna ng gabi habang ang tanging sandigan nila ay ang isa't isa sa ilalim ng malupit na langit? Ang lamig ng ulan ay tila libo-libong maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Noemi, tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Nakaupo sila sa isang madilim at abandonadong bus stop, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa papadaang mga sasakyan na nagwiwisik ng maruming tubig sa kanilang direksyon. Yakap-yakap ni Noemi ang kanyang anak na si Liliana, na ngayon ay nanginginig na ang buong katawan at tila nag-aapoy na sa lagnat. Ang bawat hininga ng bata ay mabigat at puno ng hirap. Isang tunog na nagpapadurog sa puso ni Noemi nang higit pa sa anumang pangiinsulto ni Doña Aurora. Sa kabilang dako, ang sasakyan ni Bento ay mabilis na bumabagtas sa madilim na kalsada. Natapos niya ng maaga ang kanyang pakikipagpulong sa probinsya dahil sa hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Nang makarating siya sa mansyon at makita ang mga piraso ng punit na drawing ni Liliana sa sahig ng silid kainan, isang matinding galit ang sumiklab sa kanyang pagkatao. Isang galit na hindi niya inakalang kaya niyang maramdaman para sa 2 taong bahagi lamang sana ng isang kontrata. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, naaninag ni Bento ang isang maliit at basang anyo sa ilalim ng kupas na bubong ng bus stop. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang sasakyan sa basang aspalto ay tila nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang huminto ang sasakyan at tumama ang liwanag ng headlight sa nangungulilang mukha ni Noemi, tila tumigil ang mundo para kay Bento. Mabilis siyang bumaba, hindi alintana ang ulan na agad nagpabasa sa kanyang mamahaling suit. Nakita ni Noemi ang paglapit ng lalaki at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng galit, kundi ng isang matinding kawalan ng pag-asa. "Bakit ka nandito, Bento? Tapos na ang palabas. Itinapon na kami ng ina mo." Ang paos na tinig ni Noemi na halos malunod sa tunog ng bumubuhos na langit. Hindi sumagot si Bento. Sa halip, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang makapal at mamahaling coat. Lumapit siya at maingat na ibinalot ang mainit na tela sa nanginginig na mga balikat ni Noemi. Isinasama sa yakap ang maliit na si Liliana. Ang init na nagmumula sa coat at sa mismong katawan ni Bento ay tila isang milagrong dumampi sa naninigas na kalamnan ni Noemi. Sa sandaling iyon, ang amoy ng pabango ni Bento na humahalo sa amoy ng ulan ay naging simbolo ng kaligtasan. "Uuwi na tayo." Ang maikli, ngunit matatag na sabi ni Bento. Ang kanyang mga kamay na laging malinis at malayo sa hirap ay walang pag-aalinlangang binuhat ang basang si Liliana. Isinakay niya ang 2 sa loob ng sasakyan, kung saan ang init ng heater ay dahan-dahang nagpabago sa kulay ng mga labi ni Noemi mula sa pagiging asul patungo sa maputlang rosas. Nang muling bumukas ang dambuhalang pinto ng mansion, ang katahimikan ay tila isang mitya ng pagsabog. Nakatayo sa gitna ng sala si Doña Aurora. Hawak ang isang baso ng wine. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka na nauwi sa puot nang makita ang kanyang anak na karga ang batang itinapon na niya. "Bento, anong kahangalan ito? Sinabihan na kita, ang mga basurang iyan ay hindi nababagay sa pamilya natin." Ang sigaw ni Aurora, ang kanyang boses, ay tila isang hagupit ng latigo sa loob ng tahimik na mansyon. Ibinaba ni Bento si Liliana sa malambot na sofa at humarap sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng katapangan na ngayon lamang nakita ni Aurora. "Ang tanging basura sa bahay na ito, Ma, ay ang ugali mo. Ang kontratang ginawa ko ay para sa pera, pero ang ginawa mo ngayong gabi ay isang krimen laban sa pagkatao.
Mula ngayon, Noemi at Liliana, stay here. At kung itatapon mo silang muli, sisiguraduhin kong wala ka na ring anak na babalikan sa mansyon na ito. Natigilan si Aurora. Ang kanyang kamay na hawak ang baso ay bahagyang nanginig. Hindi niya inakalang mas pipiliin ni Bento ang isang hamak na katulong kaysa sa sariling dugo at yaman ng pamilya. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang marahang palakpak ang narinig mula sa madilim na sulok ng itaas na palapag. Dahan-dahang bumaba si Marisa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang malupit na tagumpay. Hawak niya ang isang kulay brown na envelope. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang gilid nito. Napakagandang drama, Bento. Nakakaantig ng puso. Ang pangungutya ni Marisa habang lumalapit kay Doña Aurora. Pero sa tingin ko, bago mo itakwil ang iyong ina, baka gusto mong tignan ang mga papel na ito. Aurora, darling, hindi mo na kailangang hulaan kung sino sila. Narito ang ebidensya na ang pamilyang ipinaglalaban ni Bento ay isang malaking kasinungalingan na binili lang niya sa kanto. Ang bawat salita ni Marisa ay tila isang hatol na nagpabagsak sa balikat ni Noemi. Tumingin siya kay Bento na ang muka ay biglang namutla. Ang lihim na pilit nilang itinago sa ilalim ng ulan ay tila nakahanap na ng paraan upang lumabas at wasakin ang bawat pundasyon ng kanilang sinimulan. Magagawa pa kaya ni Bento na protektahan sila kapag ang katotohanan ay nakalatag na sa harap ng mapanghusgang mga mata ni Doña Aurora? Hindi lahat ng utang ay nababayaran ng salapi, Bento. Minsan, ang pinakamabigat na utang ay iyong hindi nakasulat sa kontrata, kundi nakaukit sa bawat patak ng luhang pinunasan mo noong gabing iyon. Ang katahimikan sa mansyon pagkatapos ng tangkang pagbubunyag ni Marisa ay tila isang sugat na pilit na itinatago, ngunit patuloy na kumikirot. Nagawang paalisin ni Bento si Marisa at ang kanyang daladalang envelope sa pamamagitan ng isang malamig na banta. Ngunit ang laso ng hinala ay dahan-dahang nangunguya sa isipan ni Doña Aurora. Sa gitna ng gabing iyon, habang mahimbing na ang tulog ni Liliana dahil sa pagod at lagnat, natagpuan ni Noemi ang kanyang sarili sa malawak at modernong kusina ng mansyon. Hindi siya makatulog. Ang bawat anino sa dingding ay tila bumubulong ng kanyang mga kasalanan. Upang pawi ng kaba, nagsimula siyang magluto. Hindi ang mga pagkaing Pranses o Italiano na madalas ihain sa bahay na ito, kundi ang pagkaing nagpapaalala sa kanya kung sino talaga siya. Ang bango ng bawang na dahan-dahang namumula sa mainit na kawali ay sumama sa usok na humahaplos sa kisame. Ang tunog ng pagsasangag ng kanin at ang amoy ng tuyo na dahan-dahang naluluto ay tila isang yakap mula sa kanyang kinalakihang probinsya. Anong amoy iyon? Ang paos na boses ni Bento ay narinig mula sa pintuan ng kusina. Napatigil si Noemi sa paghalo. Nakita niya ang lalaki na nakasandal sa hamba ng pinto, nakaluwag ang kurbata at nakatupi ang mga manggas ng barong. Ang pagod sa kanyang mga mata ay tila isang mabigat na pasanin na ngayon lamang niya hinayaang makita ng iba. Pasensya na po, Sir Bento. Bento, ang pagtatama ni Noemi, naaalala ang kanilang usapan. Hindi lang ako makatulog. Nagluto ako ng sinangag at tuyo. Alam kong hindi ito bagay sa panlasa nyo, pero ito lang ang alam kong paraan para kumalma. Sa halip na pandidiri, isang kakaibang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Bento. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa simpleng silya sa gilid ng counter. Pwede ko bang subukan? Nagulat si Noemi, ngunit dahan-dahang ipinaghain ng lalaki. Pinanood niya si Bento habang sinusubukang kumain ng pagkaing pangmahirap gamit ang mga kamay na sanay sa pagpirma ng bilyon-bilyong kontrata. Sa bawat subo ng lalaki, tila may isang pader na dahan-dahang natitibag sa pagitan nila. Ang bawat nguya ni Bento ay tila isang pagtanggap sa mundong matagal na niyang kinalimutan. Masarap, ang mahinang sabi ni Bento. Nung bata ako, bago mamatay ang yaya ko,
Ganito rin ang ipinapakain niya sa akin kapag wala ang tatay ko. Nakalimutan ko na kung gaano kasarap ang simpleng bagay. Ang liwanag mula sa lamp sa kusina ay nagbibigay ng isang mainit at madilaw na aura sa kanilang paligid. Nararamdaman ni Noemi ang malalim na lungkot na nagmumula kay Bento. Isang batang lalaki na mayaman sa salapi, ngunit nagugutom sa pagmamahal. Isang kakaibang damdamin ang nagsimulang gumapang sa puso ni Noemi. Hindi na ito basta utang na loob. Ito ay isang uri ng pag-unawa na naglalapit sa dalawang kaluluwang parehong sugatan. Noemi, tawag ni Bento. Ang kanyang tinig ay naging malambot na tila isang haplos. Salamat. Hindi lang sa pagkain, kundi sa pagtayo mo kanina sa harap ni Mama. Alam kong mahirap, pero salamat sa hindi pag-iwan sa akin sa gitna ng ulan. Tumitig si Noemi sa mga mata ni Bento. Ang distansya sa pagitan nila ay muling naglaho. Nararamdaman niya ang init na nagmumula sa lalaki. Ang bawat paghinga nito na tila isang awit na tanging siya lang ang nakakarinig. Ang kuryenteng dumadaloy sa hangin ay tila nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso hanggang sa tila marinig na niya ang bawat pintig nito sa kanyang mga tenga. Dahan-dahang tumayo si Bento at lumapit kay Noemi. Inabot niya ang kamay nito at marahang hinawakan ang mga daliri ng babae na may bahid pa ng langis at bawang. Ngunit para kay Bento, iyon ang pinakamalinis at pinakatotoong kamay na nahawakan niya sa buong buhay niya. Iniangat niya ang kanyang kamay at marahang inilayo ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Noemi. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, dahan-dahang iniyuko ni Bento ang kanyang ulo. Naramdaman ni Noemi ang mainit na hininga ni Bento sa kanyang noo bago marahang dumampi ang mga labi ng lalaki doon. Isang halik na hindi kasama sa kontrata. Isang halik na walang halong pagpapanggap. Hindi ito isang mabilis na pagdaiti, kundi isang matagal at taimtim na pagdarasal na tila nagsasabing, "Nandito ako, protektahan mo ako at protektahan kita." Nang lumayo si Bento, ang kanyang mga mata ay puno ng isang pangakong hindi pa niya nabibigkas. Magpahinga ka na, Noemi. Bukas, kailangan nating harapin ang bagyo ng magkasama. Naiwang nakatayo si Noemi sa kusina. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang noo kung saan nananatili ang init ng labi ni Bento. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Ang pag-ibig ba ay bahagi ng kanilang usapan o ito ang magiging pinakamalaking pagkakamaling magpapabagsak sa kanila? Sa kabilang dako ng mansyon, sa dilim ng pasilyo, isang pares ng mga mata ang nakakita sa lahat. Si Doña Aurora, na kanina pa nakatayo sa anino, ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baston hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Ang kanyang muka ay isang larawan ng matinding puot. Alam na niya ngayon ang pinakamalaking kahinaan ng kanyang anak at hindi siya magdadalawang isip na gamitin ito upang tapusin ang kasinungalingang sinimulan ni Noemi. Magagawa kaya ng isang halik sa noo na tapatan ang puot ng isang inang handang sunugin ang lahat para sa kanyang dangal? Gaano nga ba kabigat ang halaga ng isang kasinungalingan, Noemi? Sapat ba itong dahilan upang talikuran mo ang tanging lalaking nagparamdam sa'yo na ikaw ay higit pa sa isang tagapagsilbi? O mas matimbang ang kaligtasan ng anak mong walang malay sa mundong iyong pinasukan? Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng mansyon ay tila walang dalang init para kay Noemi. Habang pinapanood niya si Liliana na masayang naglalaro sa hardin, suot ang kanyang bagong sapatos, nararamdaman ni Noemi ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Ang bango ng mamahaling rosas sa paligid ay biglang napalitan ng isang matapang at nakahihilong amoy ng pabango na tila sumasakal sa hangin. Napakagandang tanawin, hindi ba? Ang tinig ni Marisa ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng umaga.
Nakatayo ang babae sa lilim ng balkonahe. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Liliana na may halong pandidiri at pagnanasa na sirain ang anumang kaligayahang nakikita niya. Hindi lumingon si Noemi, ngunit ang kanyang mga palad ay nagsimulang mamasa sa kaba. Ano pang kailangan mo, Marisa? Narinig mo na ang sabi ni Bento kagabi. Isang tunog na tila pagkiskis ng tuyong dahon ang lumabas sa lalamunan ni Marisa. Isang tawa na walang bakas ng saya. Dahan-dahan siyang lumapit at tumayo sa tabi ni Noemi. Ang kanyang balikat ay bahagyang dumidikit sa balikat ng huli. Isang pagpapakita ng dominance na tila ba pag-aari niya ang bawat pulgada ng lupang kinatatayuan nila. Si Bento. Poor, delusional Bento. Ani Marisa, habang pinaglalaruan ng kanyang mga kuko na may matingkad na pulang pintura. Akala niya ay sapat na ang pera at kapangyarihan para itago ang baho mo, pero nagkakamali siya. Alam mo ba kung anong tawag sa ginagawa mo, Noemi? Identity fraud, falsification of documents, at ang pinakamalala, kidnapping by misrepresentation. Pinapalabas mo na ang batang iyan ay isang fontora, gayong galing lang siya sa kung saang eskinita. Hindi totoo yan, ang mariing sagot ni Noemi. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Wala akong ginagawang masama kay Liliana. Mahal siya ni Bento. Mahal? Muling tumawa si Marisa, at sa pagkakataong ito, ang tunog ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa sahig. Ang pag-ibig ay hindi tinatanggap bilang depensa sa korte, querida. Sa oras na ilabas ko ang mga dokumentong ito sa pulisya, hindi lang ikaw ang mabubulok sa kulungan. Si Liliana, mapupunta siya sa DSWD, isang ampunan, kung saan walang Bento Fontora na magliligtas sa kanya. Doon, muli siya nang magiging isang batang walang ama, walang ina, at walang pangalan. Naramdaman ni Noemi ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ang bawat salita ni Marisa ay tila isang mabigat na pader na dahan-dahang gumuguho sa ibabaw niya. Ang imahe ni Liliana na umiiyak sa loob ng isang madilim na silid, malayo sa kanyang piling, ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang paligid ay tila nagsimulang mag-ikot. Ano? Anong gusto mong gawin ko? Ang paos na tanong ni Noemi, ang kanyang pagkatao, ay tila unti-unti nang nadudurog sa harap ng kalupitan ni Marisa. Simple lang. Bulong ni Marisa, ang kanyang muka ay inilapit sa tenga ni Noemi upang walang sino mang makarinig. Iwan mo si Bento. Umalis kayo ng anak mo sa mansyon na ito bago maghating gabi. Gumawa ka ng paraan para itakwil ka niya. Saktan mo siya. Saktan mo ang kanyang ego hanggang sa siya na mismo ang magtaboy sa inyo sa labas. Kapag nagawa mo yan, sisiguraduhin kong mawawala ang lahat ng ebidensyang hawak ko. Mananatili kang malaya at mananatili sa iyo ang anak mo. Tumingin si Noemi kay Bento na nooy kalalabas lang sa pintuan ng mansyon. Nakita siya ng lalaki at agad itong ngumiti. Isang ngiting puno ng pag-asa at lambot na tila ba nakahanap na ito ng kanyang tahanan sa piling ni Noemi. Ang bawat pintig ng puso ni Noemi ay tila sumisigaw ng sakit. Paano niya magagawang saktan ang lalaking kamakailan lang ay humalik sa kanyang noo at nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga? Mayroon kang 12 oras, Noemi. Ang huling banta ni Marisa bago ito maringal na tumalikod. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang timer na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kaligayahan ni Noemi. Naiwang nakatayo si Noemi sa gitna ng sikat ng araw, ngunit ang kanyang buong mundo ay tila nababalot na ng kadiliman. Sa kanyang isipan, nagtatalo ang kanyang dangal, ang kanyang utang na loob kay Bento, at ang kanyang wagas na pagmamahal sa kanyang anak. Ang bawat hangin na kanyang nilulunok ay tila nagiging lason. Kaya mo bang maging kontrabida sa buhay ng lalaking nagsisimula pa lang matutong magmahal, o mas pipiliin mong mabulok sa rehas
Habang ang anak mo ay nagdurusa sa kamay ng iba? Saan ka lulugar sa gitna ng isang pagpipiliang wala namang tamang sagot? Maligayang kaarawan, anak. Ang bawat salitang binitiwan ni Noemi ay tila isang matalim na bubog na dahan-dahang lumulubog sa kanyang lalamunan. Habang tinitignan niya ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Liliana, nasuot ang isang maringal na bestidang kulay rosas na tila gawa sa mga talulot ng bulaklak. Hindi mapigilan ni Noemi ang pangangatog ng kanyang mga daliri. Ang bawat dekorasyon sa loob ng ballroom ng mansion, ang mga naglalakihang lobo na tila mga ulap na nakalutang sa kisame, ang amoy ng matamis na vanilla mula sa 7 palapag na cake, ay tila mga saksi sa isang kasinungalingang malapit ng sumabog. Ito ang huling gabi. Ang ultimatum ni Marisa ay tila isang itim na aninong nakasunod sa bawat yapak ni Noemi. Habang ang lahat ay nagsasaya, ang puso ni Noemi ay tila isang timer na nagbibilang ng nalalabing sandali bago niya kailangang saktan ang lalaking nagbigay sa kanila ng panandaliang langit. Lumapit si Bento kay Liliana. Sa unang pagkakataon, ang mukha ng CEO ay walang bakas ng pagiging negosyante. Lumuhod siya sa harap ng bata upang mapantayan ang taas nito. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng pagmamahal na kailanman ay hindi nabibili ng salapi. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang munting korona na gawa sa tunay na pilak at diamante at maingat itong ipinatong sa ulo ni Liliana. Mula ngayon, ikaw ang prinsesa ng bahay na ito, ang mahinang sabi ni Bento. Ang kanyang tinig ay puno ng katapatan na nagpaguho sa depensa ni Noemi. Hinding-hindi ko hahayaang saktan ka ng kahit sino. Pangako yan ng Papa. Naramdaman ni Noemi ang pag-igting ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila nakikipaglaban sa isang hindi nakikitang bara sa kanyang baga. Ang kuryenteng dumadaloy sa pagitan ni Bento at Liliana ay tila isang mabisang gamot na nagpapahinto sa mundo. Nakita ni Noemi kung paanong ang kanyang anak ay yumakap ng mahigpit sa leeg ni Bento. Ang maliliit na kamay ng bata ay tila nakahanap na ng kanilang ligtas na kanlungan. Salamat po, Papa. Ang bulong ni Liliana na naririnig ng lahat. Sana po totoo na lang na ikaw ang Papa ko. Sana po hindi na matapos ang gabing ito. Ang bawat pintig ng puso ni Noemi ay tila isang malakas na tambol na nagpapasakit sa kanyang mga tenga. Ang hiling ni Liliana ay ang pinakamagandang pangarap na nauwi sa pinakamasakit na katotohanan. Tumingin si Bento kay Noemi. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Tila humihingi ng permiso na gawing totoo ang lahat. Ngunit bago pa man makapagsalita si Noemi, ang bango ng mga bulaklak sa silid ay biglang napalitan ng isang malamig at mapait na amoy ng luma at tuyong papel. Napatigil ang musika. Ang bawat tawanan ay tila biglang naging yelo nang pumasok si Doña Aurora sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng habag. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang puting envelope na may selyo ng isang kilalang laboratorio. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol na nagpapayanig sa pundasyon ng mansion. Isang napakagandang pagtatanghal. Ang boses ni Aurora ay parang isang talim na humihiwa sa kagalakan ng gabi. Ngunit ang bawat fairy tale ay may katapusan, lalo na kung ang bida ay isang impostora. Dahan-dahang lumapit ang matanda sa lamesa kung saan nakalagay ang cake. Inilapag niya ang envelope sa ibabaw ng asukal at frosting. Isang marahas na kilos na tila pagdudungis sa kaisa-isang masayang alaala ni Liliana. Bento, tignan mo ito, utos ni Aurora habang nakatingin ng matalim kay Noemi. Ang DNA test na ipinagawa ko ng palihim. Dito nakasulat ang katotohanang pilit ninyong ibinaon sa ilalim ng mga mamahaling damit at alahas. Ang batang iyan, ang batang tinatawag mong anak, ay walang kahit isang patak ng dugo ng mga fontora. Ang bawat hangin sa loob ng ballroom ay tila biglang naglaho.
Naramdaman ni Noemi ang mabilis na pag-ikot ng paligid. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng nanghina hanggang sa mapakapit siya sa gilid ng lamesa. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga salita ay tila mga bubuyog na nunuot sa isipan ni Noemi. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Bento, mula sa pagkalito patungo sa isang uri ng sakit na tila ba binaril ang kanyang kaluluwa sa gitna ng maraming tao. Ma, ano ito? Ang paos na tanong ni Bento, ang kanyang kamay ay nanginginig habang inaabot ang papel. Ito ang ebidensya ng iyong kahangalan, Bento. Sigaw ni Aurora, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Ang babaeng iyan ay ginamit ang bata para makuha ang pera natin. Noemi, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa harap ng anak mo kung paano mo kami niloko. Tumingin si Liliana sa kanyang ina. Ang korona sa kanyang ulo ay bahagyang tumagilid. At ang mga luha ay nagsimulang gumulong sa kanyang maliliit na pisngi. Mama, hindi po ba totoo si Papa? Ang bawat salita ng bata ay tila isang punyal na sumasaksak sa puso ni Noemi. Nakatitig sa kanya si Bento, naghihintay ng isang pagtanggi, isang paliwanag na magliligtas sa kanila. Ngunit naalala ni Noemi ang banta ni Marisa. Naalala niya ang panganib na naghihintay kay Liliana kung hindi siya aalis. Sa gitna ng kahihiyan at sakit, kailangang gumawa ni Noemi ng isang desisyong tuluyang magwawasak sa kanyang buhay. Magagawa ba niyang aminin ang lahat at tanggapin ang puot ni Bento upang iligtas ang kanyang anak? O ang gabing ito ang magiging simula ng isang trahedyang kailanman ay hindi na maghihilom? Totoo ba, Noemi? Sabihin mo sa akin. Sabihin mong nagkakamali lang ang papel na ito. Ang boses ni Bento ay tila isang marahang bulong na mas masakit pa sa isang malakas na sigaw. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay buong ingat na nagputong ng korona kay Liliana, ay nanginginig na ngayon habang hawak ang resulta ng DNA test. Ang bawat hibla ng papel ay tila naglalabas ng lamig na nanunuot sa kanyang mga kalamnan. Nakatitig siya kay Noemi, naghahanap ng kahit anino ng pagtanggi, isang kislap ng katotohanan na magsasabing ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit ang katahimikan ni Noemi ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling pag-asa ni Bento. Ang bango ng mga bulaklak sa ballroom ay tila naging amoy ng isang lamay. Ang bawat sulyap ng mga bisita ay tila mga latigo na humahagupit sa dangal ni Bento. Ramdam niya ang init ng kanyang mga pisngi, ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib dahil sa tindi ng kahihiyan. Bento, anak, gising na. Ang matining na boses ni Doña Aurora ay muling umalingaw-ngaw, puno ng tagumpay. Huwag mong hayaang lokohin ka pa ng babaeng ito. Kitang-kita mo na ang katotohanan. Ginamit ka lang nila. Ginamit nila ang kahinaan mo para makapasok sa pamilyang ito. Mabilis na lumapit si Aurora kay Noemi. Sa isang iglap, naramdaman ni Noemi ang matinding hapdi sa kanyang pisngi. Isang marahas na pagdaiti ng palad ng matanda na nagpalingon sa kanyang ulo at nag-iwan ng pulang bakas ng kahihihiyan sa harap ng lahat. Ang tunog ng sampal ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong ballroom. Napakapit si Noemi sa gilid ng mesa. Ang kanyang paningin ay nagdilim, ngunit mas masakit ang kirot sa loob ng kanyang dibdib kaysa sa hapdi ng kanyang mukha. Mama, no! Sigaw ni Liliana habang pilit na humaharang sa harap ni Noemi. Ang munting korona sa kanyang ulo ay tuluyang nalaglag, gumulong sa marmol na sahig hanggang sa tumama ito sa paanan ni Bento. Isang tunog ng pagbagsak na tila ang huling piraso ng kanilang pangarap ay tuluyan ng nabasag. Tumingin si Noemi kay Bento. Nakita niya ang lalaking nagsimula ng matutong magmahal, ang lalaking naniwala sa isang huwad na pamilya. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Isang uri ng pagtataksil na alam ni Noemi
na kailanman ay hindi nito mapapatawad. Naalala niya ang banta ni Marisa. Kung hindi siya aalis ngayon, kung hindi niya tatanggapin ang papel ng kontrabida, mawawala sa kanya si Liliana. Kailangang maging matigas si Noemi. Kailangan niyang maging bato. Oo, Bento. Ang paos na tinig ni Noemi ay pumunit sa katahimikan. Tama si Doña Aurora. Lahat ng ito, lahat ng pag-aalaga ko, lahat ng mga ngiti ko, ginawa ko lang yon dahil kailangan ko ng pera. Isang negosyo lang ang lahat para sa akin. Naramdaman ni Noemi ang tila paghinto ng hininga ni Bento. Ang bawat salita niya ay tila isang balisong na itinusok niya sa sarili niyang puso. Ngunit kailangan niyang gawin ito upang iligtas ang kanyang anak. Noemi, huwag mong sabihin yan. Ang pabulong na pakiusap ni Bento, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamuo ang luha. Iyong gabing iyon, sa kusina, iyong kanta mo, totoo yon, di ba? Hindi, Bento. Ang pagsisinungaling ni Noemi habang pilit na iniiwas ang kanyang tingin. Bahagi lang yon ng plano para mas makuha ko ang tiwala mo. Akala ko ay sapat na ang yaman mo, pero tila mas madaling makuha ang loob mo kaysa sa inaasahan ko. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Nakita ni Noemi kung paanong ang huling kislap ng buhay sa mga mata ni Bento ay dahan-dahang namatay, pinalitan ng isang malamig at walang emosyong titig na mas nakakatakot kaysa sa galit ni Aurora. Dahan-dahang tumayo si Bento ng tuwid, inayos ang kanyang suit at tila muling isinuot ang kanyang bakal na maskara bilang CEO ng mga Fontura. Umalis na kayo, ang malamig na utos ni Bento. Hindi siya nakatingin kay Noemi, kundi sa kawalan. Umalis kayo bago ko pa makalimutan na naging bahagi kayo ng buhay ko, kahit sa loob ng ilang buwan. Huwag na huwag ko nang makikita ang mga anino nyo sa bahay na ito. Bento, wait! Pagtatangka ni Marisa na lumapit, ngunit isang matalim na tingin mula kay Bento ang nagpatigil sa kanya. Kinuha ni Noemi ang kamay ni Liliana. Ang bata ay patuloy na humihikbi. Tinitignan ng kanyang papa na tila ba isang estranghero na ngayon. Hinila ni Noemi ang anak palabas ng ballroom sa gitna ng mapanghusgang mga mata ng lipunan. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila pag-alis sa isang paraisong hiram lamang. Nang makalabas sila sa dambuhalang pinto ng mansyon, ang hangin sa labas ay malamig at puno ng amoy ng paparating na ulan. Wala silang dalang kahit ano, maliban sa damit na suot nila at ang wasak na puso ng isang bata. Naglakad sila sa madilim na kalsada, malayo sa mga ilaw ng Fontora Mansion. Mama, bakit po tayo iniwan ni Papa? Ang tanong ni Liliana sa gitna ng yak. Hindi nakasagot si Noemi. Niyakap niya lang ang anak habang patuloy sa paglalakad sa ilalim ng madilim na langit. Sa malayo, narinig niya ang tunog ng pagsasara ng malaking gate ng mansion. Isang tunog na tila pinto ng bilangguan na tuluyan nang naghiwalay sa kanila sa tanging lalaking minahal nila. Saan sila pupunta ngayong wala na silang babalikan? At magagawa ba ni Noemi na mabuhay sa katotohanang ang kaligtasan ng kanyang anak ay kapalit ng pagkamuhi inyong lalaking kaisa-isang nagbigay sa kanya ng tunay na liwanag? Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang rosas ay naglaho na, pinalitan ng masangsang na amoy ng estero at sunog na plastik. Ang bawat hakbang ni Noemi sa maputik na eskinita ng kanilang lumang barong-barong ay tila paglubog sa isang kumunoy na pilit niyang tinakasan, ngunit muling humila sa kanya pabalik sa ilalim. Ang dilim sa loob ng kanilang maliit na tahanan ay tila mas lalong naging mapait. Bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng karangyaang tinikman nila sa loob lamang ng ilang buwan, isang panaginip na binawi nang may kasamang matinding hapdi. Inilapag ni Noemi si Liliana sa kanilang manipis na papag. Ang bata ay tila isang kandilang dahan-dahang nauubos ang ningas. Ang kanyang balat ay nag-aapoy sa tindi ng lagnat at ang bawat hininga niya
ay may kasamang sipol na tila hirap na hirap ang kanyang maliit na dibdib sa paglanghap ng hangin. Ang mga labi ni Liliana, na dati ay laging puno ng tawa, ay tuyo na ngayon at maputla. Paminsan-minsang bumubulong ng isang pangalang tila isang sumpa sa pandinig ni Noemi. Papa! Papa Bento! Huwag mo kaming iwan! Ang mahinang ungol ng bata sa gitna ng kanyang delirium. Naramdaman ni Noemi ang tila pagpiga sa kanyang puso. Kumuha siya ng isang palanggana ng tubig at isang lumang bimpo upang punasan ang noo ng anak. Ang bawat dampi ng basang tela sa mainit na balat ni Liliana ay tila isang paalala ng kanyang kabiguan bilang ina. Bilang na bilang niya ang bawat barya sa kanyang pitaka, ang huling tira sa kanyang sahod na hindi sapat para sa kahit isang boteng antibiotic. Ang katahimikan sa paligid ay binabasag lamang ng ingay ng mga kapitbahay sa labas at ang pag-ubo ni Liliana na tila binubutas ang kanyang maliit na puso. Nang sumapit ang madaling araw, lalong lumala ang kalagayan ng bata. Wala nang pag-aalinlangang binuhat ni Noemi si Liliana sa gitna ng kadiliman. Sa pamamagitan ng natitirang lakas, dinala niya ang anak sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Doon, sinalubong sila ng siksikan at magulong kapaligiran. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay humahalo sa pawis ng maraming taong naghihintay din ng tulong. Kailangang ma-admit ang bata. Ginang, masyadong mataas ang lagnat at may impeksyon sa baga. Ang sabi ng doktor matapos suriin si Liliana. Nanlamig ang buong katawan ni Noemi. Dok, wala po akong sapat na pera ngayon. Baka po pwedeng makiusap. May kumuha na ng babayaran niyo sa admissions office, Mrs. Ang pagputol ng isang nurse habang may hawak na mga papeles. Binayaran na ang deposito at ang lahat ng gamot na kailangan ni Liliana para sa susunod na 3 araw. Napatigil si Noemi. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na humahalo sa pagkalito. Sino po? Sino ang nagbayad? Isang lalaki po. Sagot ng nurse nang hindi tumitingin. Ayaw niyang magpakilala, pero iniwan niya ito para sa inyo. Inabot ng nurse ang isang maliit na sobre. Sa loob nito ay walang sulat. Tanging ang isang pamilyar na panyo na may bordadong titik B sa gilid. Ang amoy ng sandalwood na nagmumula sa tela ay tila isang mabilis na paglalakbay pabalik sa balkonahe ng mansyon. Si Bento, naroon siya sa dilim, nagmamasid, pinoprotektahan sila sa paraang hindi kailangan ng mga salita o pagpapakita. Mabilis na lumabas si Noemi sa lobby ng ospital, pilit na hinahanap sa gitna ng dami ng tao ang pamilyar na tindig ng lalaki. Sa malayo, nakita niya ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang umaalis. Ang kislap ng headlight nito ay tila isang huling paalam bago tuluyang maglaho sa dilim ng kalsada. Napasandal si Noemi sa pader ng ospital, yakap ang panyo ni Bento sa kanyang dibdib. Ang bawat hibla ng tela ay tila nagdadala ng init na unti-unting tumutunaw sa yelo sa kanyang puso. Ngunit sa likod ng pasasalamat, naroon ang matinding takot. Kung naroon si Bento, ibig sabihin ay hindi pa rin siya nito tuluyang tinatalikuran. At kung malalaman ito ni Doña Aurora o ni Marisa, ang munting kaligtasan ni Liliana ay muling malalagay sa panganib. Bakit, Bento? Ang pabulong na tanong ni Noemi sa hangin. Bakit mo pa rin kami inaalagaan kung ang tanging ibinigay ko sa iyo ay ang pait ng kasinungalingan? Ang gabi ay tila lalong lumalim at sa loob ng ospital, si Liliana ay nagsisimula nang kumalma. Ngunit ang bagyong namumuo sa pagitan ni Noemi at Bento ay tila nagsisimula pa lamang. Magagawa ba ni Noemi na tanggihan ang tulong ng lalaking sinaktan niya? O ang munting panyo na ito ang magiging unang hibla ng isang bagong pag-asa na muling maglalapit sa kanilang mga mundo? Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Fontoura ay tila naging isang malaking libingan ng mga alaala. Sa loob ng 1 linggo simula nang paalisin niya sina Noemi, ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging kasing bigat ng 1 toneladang bakal
na nakadantay sa dibdib ni Bento. Ang dambuhalang chandelier sa sala ay nagbibigay ng liwanag, ngunit para kay Bento, ang bawat kislap nito ay tila nanunuya sa kanyang matinding pangungulila. Walang ingay ng maliliit na yapak, walang bango ng sinangag sa umaga. At higit sa lahat, wala ang awit na nagpatahimik sa kanyang mga bagyo. Naglalakad si Bento sa madilim na pasilyo, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa bulsa ng kanyang pantulog. Huminto siya sa harap ng pintuan ng dating silid ni na Noemi. Ang pagpihit niya sa doorknob ay lumikha ng isang mahinang tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Nang bumukas ang pinto, ang amoy ng sampagwita at murang sabon na laging dala ni Noemi ay tila naroon pa rin, sumasalubong sa kanya bilang isang masakit na paalala. Nilapitan niya ang kama at naupo sa gilid nito. Doon, sa ilalim ng unan, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ito ang mga piraso ng papel na pinunit ni Doña Aurora, ang drawing ni Liliana. Maingat itong pinulot ni Bento. Nakita niya ang mga bakas ng scotch tape sa bawat gilid. Sinubukan ni Noemi na buuin muli ang pangarap ng anak bago sila tuluyang pinalayas. Ang imahe ng kanyang sarili na iginuhit ng bata bilang isang papa ay tila isang sumbat na nagpaguho sa kanyang huling depensa. Naramdaman ni Bento ang pamimigat ng kanyang mga mata. Ang bawat luhang pilit niyang pinipigilan sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang gumulong sa kanyang mga pisngi, pumatak sa basang papel na hawak niya. Ang yaman, ang kumpanya, ang pangalang Fontura, lahat ng yon ay tila naging abo sa kanyang paningin. Ano ang halaga ng pagiging hari ng isang kaharian kung ang tanging mga taong nagparamdam sa kanya ng pagiging tao ay itinapon niya dahil sa takot at galit? Bento, ano pang ginagawa mo sa silid na yan? Amoy mahirap pa rin dito. Ang tinig ni Doña Aurora ay tila isang lason na bumuta sa katahimikan. Nakatayo ang matanda sa pintuan. Suot ang kanyang mamahaling silk robe. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Ipinatawag ko na ang mga cleaners para sunugin ang lahat ng gamit na naiwan nila. Bukas, magsisimula tayo ng bagong buhay. Isang buhay na malinis sa anumang bakas ng mga taong yon. Dahan-dahang tumayo si Bento. Ang kanyang pagharap sa ina ay hindi na puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng isang itak, ngunit may kasamang malalim na pighati. Ma, sa loob ng 30 taon, sinunod ko ang lahat ng gusto mo. Naging robot ako para sa kumpanya. Naging malupit ako para sa pangalan natin. Pero ngayong gabi, napagtanto ko na mas mahirap pa pala ako sa pinakamahirap na taong nakilala ko. Anong pinagsasabi mo, Bento? Ang iritableng tanong ni Aurora habang inilalaro ang kanyang mga diamanteng singsing. Kinuha ni Bento ang susi ng mansyon mula sa kanyang bulsa at ang dokumento ng kanyang mana na kaisa-isa niyang pinanghahawakan. Sa isang marahas, ngunit tiyak na kilos, inilapag niya ang mga ito sa ibabaw ng kama. Iyon na ang lahat, ma. Ang mansion, ang mga shares sa kumpanya, ang bawat sentimo na iniwan ni Papa. Ibinibigay ko na sa iyo ang lahat ng bagay na itinuturing mong buhay. Ang boses ni Bento ay matatag, walang panginginig. Dahil sa gabing ito, mas pipiliin ko ng maging isang taong walang pangalan kaysa maging isang Fontora na walang kaluluwa. Nabubuang ka na ba? Sigaw ni Aurora. Ang kanyang boses ay naging matinis sa galit. Saan ka pupunta? Mamamatay ka sa gutom sa labas. Wala kang kakilala, kundi ang mga taong nasa antas natin. Pupunta ako sa lugar kung saan ang bawat kanta ay totoo at ang bawat yakap ay hindi binabayaran. Tugon ni Bento habang nilalagpasan ang kanyang ina. Ang kanyang bawat hakbang palayo sa mansyon ay tila pagtanggal ng isang mabigat na kadena mula sa kanyang leeg. Nang marating niya ang malaking gate, hindi na siya lumingon pa. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa aspalto ay tila isang panata ng pagbabago.
Hindi na siya ang CEO na si Bento Fontura. Siya ay isang lalaking naghahanap ng kanyang nawalang tahanan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa ospital kung saan huli niyang nakita ang anino ni Noemi. Habang nakatayo sa labas ng gusali, tinitignan ang mga ilaw sa bawat bintana. Isang tanong ang paulit-ulit na dumarating sa kanyang isipan. Magagawa pa kaya siyang tanggapin ng babaeng sinaktan niya ng lubos? O ang pagtalikod niya sa yaman ay huli na para makuha muli ang tiwala ng tanging batang tumawag sa kanya ng papa? Ang dilim ng gabi ay tila nagsisimula nang mapalitan ng kulay abo ng madaling araw. Ngunit ang bagyong kailangang harapin ni Bento sa kanyang paghahanap ay tila ngayon pa lamang magsisimula. Ang amoy ng aspalto sa probinsya ay malayo sa amoy ng mga pabangong Pranses na nakasanayan ni Bento. Ang hangin dito ay nagdadala ng halimuyak ng palay, usok mula sa mga ginagawang uling, at ang alikabok ng mga tuyong kalsada. Isang linggo na mula ng talikuran niya ang lahat. Ang kanyang mga paboritong suit ay napalitan na ng mga simpleng t-shirt at maong na nabili niya sa kalapit na palengke, at ang kanyang mga sapatos na yari sa pinungkatad ay napalitan ng mga murang tsinelas. Ngunit kahit sa kabila ng pagiging payak, ang bigat sa kanyang dibdib ay nananatiling hindi natitinag. Matapos ang walang patid na pagtatanong at paghahanap, nakarating si Bento sa isang maliit na bukid sa San Rafael. Dito, sa harap ng isang kubo na gawa sa nipa at kawayan, nakita niya ang anyo na naging dahilan ng kanyang pagbabago. Si Noemi. Nakayuko ang babae habang nagkakamay ng mga labahin sa isang malaking batya. Ang pawis ay dahan-dahang tumutulo mula sa kanyang noo hanggang sa kanyang leeg. Ang bawat kuskus niya sa damit ay tila may kasamang gigil na galing sa mga sugat na kailanman ay hindi naghilom. Dahan-dahang naglakad si Bento palapit. Ang paglangit-ngit ng mga tuyong dahon at sanga sa ilalim ng kanyang mga paa ay naging hudyat ng kanyang pagdating. Napatigil si Noemi. Ang kanyang mga kamay na puno ng bula ng sabon ay bahagyang nanginig. Nang iangat niya ang kanyang paningin at magtama ang kanilang mga mata, ang mundo ay tila huminto, ngunit hindi sa isang romantikong paraan. Ito ay isang paghinto na puno ng matinding sakit at puot na namuo sa loob ng mahabang panahon. Ano pang ginagawa mo rito, Bento? Ang tinig ni Noemi ay kasing talas ng itak, ngunit may panginginig ng isang pusong napagod na. Hindi ka nababagay sa lugar na ito. Kung may natitira ka pang awa, umalis ka na. Noemi, nandito ako para humingi ng tawad. Ang paos na sagot ni Bento. Humakbang siya ng mas malapit, ngunit mabilis na umatras si Noemi. Iniwan ko na ang lahat. Wala na sa akin ang mansyon. Wala na ang kumpanya. Nandito ako, hindi bilang boss mo, kundi bilang isang lalaking natagpuan ng totoong halaga ng buhay. Tawad? Mapaklang tumawa si Noemi. Isang tunog na tila nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagdurusa. Marahas niyang ipinunas ang kanyang basang mga kamay sa kanyang apron bago ituro ang kubo sa kanilang likuran. Nakikita mo yan, Bento? Diyan nagpapagaling ang anak ko pagkatapos niyang mag-agaw buhay dahil sa pulmonya. Alam mo ba kung anong hinahanap niya habang nilalagnat siya? Ikaw. Hinahanap niya ang papang nagtaboy sa kanya na parang isang aso. Bawat salita ni Noemi ay tila latigo na humahagupit sa kaluluwa ni Bento. Tumingin siya sa babaeng minahal niya ng patago, ang babaeng ginawa niyang pananggalang para sa kanyang sariling takot. Nakita niya ang mga pasa ng pagod sa ilalim ng mga mata nito, ang mga sugat sa kamay mula sa walang tigil na pagtatrabaho. Ang lahat ng ito ay resulta ng kanyang kahangalan. Hindi ko alam na may nagbanta sa iyo, bulong ni Bento. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Nalaman ko mula sa isang katulong kung paanong ginipit ka ni Marisa nung araw ng birthday. Kung sinabi mo lang sana, sasabihin. At paano mo paniniwalaan ang isang hamak na katulong laban sa isang Marisa at Doña Aurora? Noong pinalayas mo kami, ang tingin mo sa akin ay isang magnanakaw.
Wala akong karapatang magpaliwanag. Ang galit ni Noemi ay tuluyang sumabog. Ang mga luha ay masaganang umagos sa kanyang mga pisngi. Ang perang binayad mo sa ospital? Oo, nagpapasalamat ako na nailigtas mo si Liliana. Pero ang kaluluwa ng anak ko, ang panaginip niya na magkaroon ng ama, iyon ang sinira mo. Hindi iyon mababayaran ng kahit anong pera mo. Naramdaman ni Bento ang matinding kawalan ng pag-asa. Lumuhod siya sa maputik na lupa. Hindi alintana ang dumi na dumikit sa kanyang pantalon. Ang lalaking kailanman ay hindi nagpakumbaba sa kahit na sino ay ngayon ay nakadapa sa harap ng isang probinsyana. Hindi ko hinihingi ang pagpapatawad mo ngayon, Noemi. Ang pagmamakaawa ni Bento, ang kanyang tinig, ay nabasag ng sariling luha. Gusto ko lang patunayan na totoo ang nararamdaman ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ayusin ang nasira ko. Ngunit nanatiling matigas ang mukha ni Noemi. Tumalikod siya, kinuha ang palanggana, at naglakad pabalik sa kubo nang hindi na muling lumingon. Naiwang nakaluhod si Bento sa gitna ng init ng araw. Ang putik sa kanyang mga tuhod ay tila isang mantsa na mahirap tanggalin, tulad ng kasalanang kanyang ginawa. Sa di kalayuan, malapit sa kakahuyan kung saan madalas kumuha ng panggatong ang pamilya, isang maliit na anyo ang tahimik na nakikinig. Si Liliana. Nakatago ang bata sa likod ng isang malaking puno. Hawak ang isang maliit na pugad ng ibon na nahulog mula sa sanga. Ang kanyang mga mata, bagaman malungkot, ay may bahid ng pagkalito. Nakikita niya ang lalaking tinawag niyang papa, ngunit ang galit sa mga mata ng kanyang ina ay isang bagay na nakakatakot para sa kanyang murang isipan. Sa biglaang paglipad ng isang maya, napaatras si Liliana. Ang kanyang paa ay hindi sinasadyang natisod sa isang umbok ng lupa at ang bata ay nawalan ng balanse. Ang pagbagsak niya pababa sa matarik na bahagi ng ilog ay mabilis na nangyari. Ang bawat piraso ng kanyang pangarap ay tila kasama sa kanyang pagbagsak. Isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng probinsya. Isang sigaw na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Noemi at Bento. Sino ang unang aabot sa bata bago tuluyang lamunin ng matinding daloy ng tubig ang nag-iisang pag-asa nila? Tulungan niyo po ako. Liliana, anak ko. Ang boses ni Noemi ay pumunit sa katahimikan ng bukid. Halos matisod siya sa bawat hakbang niya patungo sa direksyon kung saan naririnig ang sigaw. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakikita ang malakas na agos ng tubig. Ang ilog, na kadalasan ay tahimik, ay umapaw dahil sa ulan noong nakaraang gabi. Ang tubig ay nagkakulay tsokolate, humahagupit sa mga bato na tila isang halimaw na handang lamunin ang sinumang malapit. Narito ang isang muling pagsulat na pinananatili ang tensyon at damdamin, ngunit iba ang pagkakalahad. Hindi pa man tuluyang nakalalapit si Noemi. Sa pampang ay natanaw na niya si Bento. Walang alinlangan at hindi na inisip ang sariling kaligtasan. Sumuong ang lalaki sa rumaragasang ilog. Bawat hampas ng agos ay tila nais siyang lamunin, ngunit hindi siya natinag. Walang tigil ang kanyang pagsagwan. Pilit nilalabanan ang mabagsik na daloy upang marating ang kinaroroonan ng batang tinangay ng tubig. Bento? Sigaw ni Noemi. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Hindi lamang para sa kanyang anak kundi maging sa lalaking minsang nagwasak ng kanyang tiwala. Sa gitna ng rumaragasang tubig, naaninag ni Bento ang isang maliit na kamay na kumakawag sa ibabaw ng ibabaw bago ito tuluyang lumubog. Huminga siya ng malalim at sumisid. Sa dilim at lamig ng ilog, tanging ang determinasyon niyang ibalik ang buhay na muntik na niyang sirain ang nagsilbing gabay niya. Nang maramdaman ng kanyang mga daliri ang damit ni Liliana, mahigpit niya itong hinawakan. Iniahon niya ang bata pataas.
at gumamit ng natitirang lakas upang lumangoy patungo sa pampang. Pag-akyat nila sa lupa, agad na sinalubong sila ni Noemi. Humihikbi ang ina habang kinukuha ang walang malay na anak mula sa mga bisig ni Bento. Si Bento ay hapong-hapo, nakadapa sa maputik na lupa. Bawat hininga ay tila nakikipaglaban sa sakit ng kanyang mga baga. Mabilis niyang pinulso ang bata at nagsimulang magsagawa ng CPR. Ang bawat pagdidiin niya sa maliit na dibdib ni Liliana ay puno ng pagmamakaawa sa kalangitan. Gumising ka, prinsesa. Parang awa mo na. Huwag mong iwan ang papa. Ang paos na pagmamakaawa ni Bento, ang kanyang mga luha, ay humahalo sa tubig na tumutulo mula sa kanyang buhok. Pagkaraan ng ilang nakababahalang segundo, isang malakas na pag-ubo ang lumabas mula kay Liliana, kasabay ng paglabas ng tubig na nalunok nito. Ang bata ay nagsimulang umiyak at agad na yumakap ng mahigpit sa leeg ni Noemi. Bumagsak si Bento sa lupa, tuluyang nawalan ng lakas, ngunit may isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang nagkayakap na mag-ina. Simula noong araw na yon, walang kahit isang salitang nanggaling kay Noemi na nagpapaalis kay Bento. Ang lalaki ay nanatili sa bukid, walang kontrata, walang Doña Aurora. Tanging siya lamang na pilit binubuo muli ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na kailanman ay hindi niya naranasan. Araw-araw, ang dating makapangyarihang CEO ay nagigising ng madaling araw. Ang kanyang mga kamay na dati may hawak ng mamahaling panulat ay ngayoy nagkakaroon ng mga kalyo dahil sa pagsisibak ng kahoy at pag-iigib ng tubig mula sa balon para kay Noemi. Siya ang umaayos ng butas na bubong. Siya ang nagpapaligo sa aso nila. At sa gabi, umuupo siya sa labas ng kubo. Tinitignan lamang sila mula sa malayo. Walang inaasahang kapalit kundi ang makitang ligtas sila. Isang hapon, habang nag-aayos si Noemi ng mga tuyong isda, napatigil siya sa kanyang ginagawa at pinagmasdan si Bento mula sa bintana. Ang lalaki ay kasalukuyang nakikipaglaro kay Liliana. Gumawa siya ng isang maliit na bangka mula sa tuyong dahon ng saging at inilutang ito sa mababaw na sapa malapit sa kanilang bahay. Ang tawa ni Liliana ay malakas at puno ng galak, isang tunog na matagal nang hindi narinig ni Noemi. Dahan-dahang lumabas si Noemi at naglakad patungo sa kanila. Napansin ni Bento ang kanyang pagdating, kaya agad siyang napatayo at inayos ang kanyang pawisang damit na tila ba nahihiya. Huminto si Noemi sa harap ni Bento. Tinitigan niya ang lalaki, ang mga mata nitong puno ng pasensya, ang pagpapakumbabang nakaukit sa bawat kilos. Kinuha ni Noemi ang isang malinis na tuwalya na nakasampay sa kanyang balikat at dahan-dahang ipinunas iyon sa pawisang noo ni Bento. Ang sandaling iyon ay tila pagtigil ng oras. Wala nang pader ng kasinungalingan, wala nang takot. Tanging ang pag-ibig na tahimik na nagsimulang muling mamukadkad. Bento, bulong ni Noemi, ang kanyang boses ay malambot. Kailangan mo nang magpahinga. Baka magkasakit ka rito. Hindi ako napapagod, Noemi, sagot ni Bento. Ang mga mata nito ay nakatitig ng malalim sa babae. Dahil sa bawat patak ng pawis ko, nararamdaman kong mas lumalapit ako sa pamilyang lagi kong pinapangarap. Isang ngiti ang nagsimulang sumilay sa mga labi ni Noemi. Isang ngiting nagpapahiwatig na handa na siyang magpatawad. Ngunit bago pa man maging ganap ang kanilang kaligayahan, isang itim at mamahaling sasakyan ang biglang huminto sa labas ng kanilang bakuran. Ang tunog ng makina nito ay parang isang babala na nagmula sa kanilang nakaraan. Nang bumukas ang pinto, isang figura ang dahan-dahang bumaba. Hindi ito ang palaban at nakataas ang noong si Doña Aurora na nakilala nila. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng kanilang bakuran ay payat. Ang kanyang mga damit ay hindi na ganoon kaayos at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagkatalo at pagsisisi.
Ano ang layunin ng ina ni Bento sa pagpunta sa isang lugar na kinasusuklaman niya? May dala ba itong panibagong bagyo o isang huling pagtatangka na iligtas ang natitirang piraso ng kanilang wasak na pamilya? Ang pag-usbong ng takip silim ay nagbigay ng ginintuang kulay sa buong bukid, tila isang mainit na yakap mula sa araw bago ito tuluyang magtago. Ngunit sa harap ng munting kubo ni na Noemi, ang hangin ay naging kasing tigas ng yelo. Ang pagbaba ni Doña Aurora mula sa kanyang sasakyan ay isang tanawin na kailanman ay hindi inakala ni Noemi na mangyayari. Ang reyna ng mga fontura, nakatayo sa lupang minsang tinawag nitong imburnal. Wala na ang mapagmataas na tindig ng matanda. Wala na ang mga diamante na madalas na nakasabit sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha, bagaman bakas pa rin ang katandaan at karangyaan, ay puno ng malalim na pighati. Kagyat na humakbang si Bento patungo sa kanyang ina, ang kanyang katawan ay nagsisilbing harang sa pagitan ni Aurora at ni na Noemi. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng kahandaan upang muling protektahan ang kanyang pamilya laban sa panibagong pag-atake. Ma, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Bento ay matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. Sinabi ko na sa'yo, hindi na ako babalik. Dahan-dahang tumingala si Aurora. Ang mga mata niyang sanay manliit ng kapwa ay ngayoy puno ng mga luha na matagal na nitong pinigilang pumatak. Hindi ako pumunta rito para pilitin kang bumalik, Bento. Ang kanyang boses ay mahina. Tila isang dahon na madaling madudurog kapag hinawakan. Pumunta ako rito para humingi ng tawad. Ang bawat salita ay tila isang milagrong nagpatahimik sa buong paligid. Maging si Noemi, na mahigpit na nakahawak sa kamay ni Liliana, ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nagsimulang humakbang palapit si Aurora kay Noemi. Sa bawat yabag, tila binabawi niya ang lahat ng masasakit na salita na minsan niyang ibinato. Nang makarating siya sa harap ng babaeng minsang ininsulto niya bilang isang gold digger, dahan-dahang yumuko ang matanda. Isang pagpapakumbaba na kailanman ay hindi nagawa ng isang fontora. Noemi, ang pabulong na pag-iyak ni Aurora, ang kanyang tinig ay nababasag ng kanyang sariling pagsisisi. Simula nang umalis si Bento, naging napakalaki at napakalamig ng mansyon. Nakuha ko ang yaman, nakuha ko ang kapangyarihan, pero ako ang naging pinakamahirap na tao sa buong mundo. Araw-araw, hinihintay ko ang tunog ng sasakyan niya, ang boses niya, at maging ang tawa ng batang ito na pilit kong itinataboy. Tumitig si Aurora kay Liliana na nooy nagtatago sa likod ni Noemi. Nabulag ako sa pangalan natin. Nabulag ako sa kasinungalingan ni Marisa na ang totoo pala ay gusto lang ang pera natin. Nang malaman ko ang lahat ng panloloko niya matapos umalis si Bento, napagtanto ko na ang pamilya na ipinaglalaban ko ay ang siyang mismong sumira sa buhay ng anak ko. Ibinaling ni Aurora ang kanyang paningin kay Bento na nooy nakatayo lamang at pinapanood ang kanyang ina na hubarin ang huling piraso ng kanyang pride. Bento, patawarin mo ako. Handa akong isuko ang lahat. Ang tanging hiling ko lang, huwag mo akong itakwil bilang ina. Wala akong kwenta, pero ina mo pa rin ako. Naramdaman ni Noemi ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng sakit, nakita niya ang isang kapwa-ina na nagmamakaawa para sa pagmamahal ng anak nito. Inalis ni Noemi ang kanyang kamay mula kay Liliana at dahan-dahang hinawakan ang braso ni Bento, nagbibigay ng tahimik na permiso. Huminga ng malalim si Bento. Tila isang malaking pader sa kanyang puso ang tuluyan ng gumuho. Lumapit siya sa kanyang ina at walang salitang yumakap ng mahigpit. Doon, sa harap ng bukid at sa ilalim ng papalubog na araw, ang huling sugat ng pamilyang Fontura ay tuluyang naghilom. Pagkaraan ng ilang buwan, ang tahimik na buhay sa bukid ay napuno ng saya. Ang lumang kubo ay inayos at naging isang malaking bahay na gawa sa kahoy at bato, hindi kasing rangya ng mansyon sa syudad, ngunit puno ng totoong buhay. Isang hapon,
Habang nag-aayos si Noemi ng mga bulaklak sa hapagkainan, isang maliit na sobre ang inabot sa kanya ni Bento. Nakasuot ang lalaki ng simpleng puting polo. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at walang bahid ng anumang pasanin. Binuksan ni Noemi ang sobre. Sa loob nito ay wala ng kontrata, walang mga patakaran, kundi dalawang singsing at isang papel na may nakasulat na, "Hindi bilang boss, hindi dahil sa utang na loob, kundi bilang isang lalaking natutong magmahal dahil sa'yo. Will you marry me? For real this time?" Napatakip si Noemi sa kanyang bibig habang nag-uunahan sa pagtulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Tumango siya, hindi na makapagsalita. Biglang tumakbo si Liliana mula sa bakuran, may bitbit na isang bagong drawing na ginawa niya. Ang bata ay may suot pa ring munting korona na gawa sa mga bulaklak na pinulot niya. "Papa, tingnan niyo po ang ginuhit ko." Humarap si Bento sa bata at binuhat ito ng mataas bago inikot sa hangin. "Papa." Ang salitang ito, na dati ay bahagi lamang ng isang huwad na kasunduan, ngayon ay naging pinakatamis at pinakatotoong salita sa buong mundo. Habang pinapanood sila ni Noemi mula sa pinto, naaninag niya si Doña Aurora na nakaupo sa balkonahe, tahimik na umiinom ng tsa at nakangiting pinagmamasdan ang kanyang apo. Wala ng lihim, wala ng pag-aalinlangan. Tanging pag-ibig na bumangon mula sa mga abo ng kasinungalingan, nagpatunay na ang tunay na pamilya ay hindi kailanman nasusukat sa pamamagitan ng dugo o salapi, kundi sa pusong handang umako at magpatawad. 5 taon na ang lumipas simula ng talikuran ni Bento Fontoura, ang nagliliwanag na syudad at ang ginintuang mansyon na minsang naging bilangguan ng kanyang puso. Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng San Rafael ay nagdadala ng amoy ng asin at kalayaan. Nakatayo si Noemi sa beranda ng kanilang bahay, nakatingin sa malawak at asul na karagatan. Ang bawat alon na humahalik sa buhangin ay tila nagpapaalala na gaano man karahas ang bagyo, palaging may umaga na magbibigay ng kapayapaan. Wala na ang mga bakas ng pagod sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ngayon ay nagniningning na tulad ng mga bituin na matagal na niyang pinapangarap. "Noemi," ang marahang tawag mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Bento na kasalukuyang may karga sa kanilang isang taong gulang na sanggol na lalaki. Ang dating CEO na sanay sa mga board meetings at mamahaling kape ay ngayon ay sanay na sa pagpapatahan sa kalagitnaan ng gabi at sa mga damit na may mantsa ng gatas. Ngumiti si Noemi at inabot ang kanyang kamay upang haplusin ang pisngi ng kanyang asawa. Ang pag-ibig sa pagitan nila ay hindi na isang kasunduan na nakasulat sa papel. Ito ay naging isang sumpaang nakaukit sa kanilang mga kaluluwa. Sa di kalayuan, sa dalampasigan, nakita nila ang 13 taong gulang na si Liliana. Ang batang babae na minsang umiyak dahil sa pangarap na magkaroon ng ama ay kasalukuyang masayang tumatakbo kasabay ang kanyang lola, si Doña Aurora. Ang matanda ay nakasuot ng simpleng duster na pambahay, malayo sa mga formal at mamahaling damit noon. May mga bakas pa rin ng katandaan, ngunit ang kanyang mga ngiti ay hindi na mapanlibak, kundi puno ng pasasalamat at tunay na kaligayahan. Nakahanap ba sila ng kapayapaan? Oo, dahil naintindihan nilang ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa dami ng kayamanan, kundi sa pagtanggap ng kahinaan ng bawat isa at sa pagkakaroon ng tahanang hindi nasusukat ng kwadrado metro, kundi ng pagmamahal. Nagpatawad na ba sila? Higit pa sa pagpapatawad, ang bawat sugat ng nakaraan ay naging mga pader na ngayon ay nagpoprotekta sa kanilang pamilya. Itinuro sa kanila ng tadhana na walang kasalanang hindi kayang hugasan ng totoong pagsisisi at walang pusong hindi kayang buuin ng wagas na pag-ibig. Ang aral na iniiwan ng buhay ni Bento, Noemi at Liliana ay isang malinaw na mensahe sa bawat nakikinig. Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi ang pangalang inuukit sa ginto,
kundi ang kakayahang magpakumbaba at umibig muli sa kabila ng pagkawasak. Hindi tayo nasusukat sa kung gaano tayo kadalas nadapa, kundi sa kung paano natin pinipiling bumangon at itama ang mga pagkakamali, alang-alang sa mga taong higit na mahalaga. Habang pinapanood nila ang papalubog na araw na nagpapakulay kahel sa kalangitan, sumandal si Noemi sa dibdib ni Bento. Naramdaman niya ang matibay na tibok ng puso nito, isang ritmo ng buhay, pag-asa, at isang pangarap na nagkatotoo. Ngunit sa loob ng kabinet sa lumang opisina ng mansion sa syudad na ngayon ay ibinenta na sa iba. May isang liham na naiwan ang yumaong ama ni Bento. Isang liham na nagsasabing, "Bento, kung dumating ang araw na piliin mo ang pag-ibig kaysa sa aking kayamanan, alamin mong doon lamang ako naging isang totoong amang proud sa'yo." Ang pangarap ni Liliana ay naging isang tulay, hindi lang para magkaroon siya ng ama, kundi para maranasan ng isang taong tulad ni Bento na siya rin, minsan sa kanyang buhay, ay karapat-dapat na mahalin ng walang kapalit.